Tahimik ang gabi, pero hindi ang mga alaala. Ako si Chris, at sa gabing ito, sabay nating pasukin ang dilim. Dark Hours with Chris. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Sebastian. Tanging huni ng mga kuliglig at banayad na iip ng hangin ang maririnig sa paligid. Sa likod ng isang lumang bahay na yari sa kahoy, may nakasabit na duyan sa ilalim ng punong mangga. Mukhang matagal nang naroon. Marahil ay kasing tanda na ng bahay mismo. Maraming bata ang minsan nang nagtangkang magduyan doon. Pero laging sinasabing may kakaiba. May mga pagkakataong kahit walang tao, gumagalaw ito. Minsan banayad lang. Minsan ay parang may batang naglalaro. Kaya pag sumapit ang dapit hapon, walang lumalapit sa ilalim ng punong yun. Ang bahay ay pag-aari ni Aling Rosa, isang matandang babae na mag-isang namumuhay. Noong kabataan niya, isa siyang guro. Kilala siya bilang mabait ngunit may itinatagong lungkot sa mga mata. Araw-araw, nagdidilig siya ng mga halaman, nagpapakain ng mga pusa. At tuwing hapon, umuupo siya sa may bintana habang pinagmamasdan ang lumang duyan. Madalas marinig ng mga kapitbahay ang boses niya, warit may kinakausap. "Anak, huwag kang lalayo ha. Diyan ka lang sa duyan mo." Pero walang batang nakikita. Isang araw, dumating si Nena, ang pamangkin ni Aling Rosa, galing Maynila. Summer vacation noon kaya nagpasyang doon muna siya magbakasyon. Malayo sa ingay ng lungsod. Tamang-tama raw para makapagpahinga. Pagdating pa lang niya sa bahay, agad niyang napansin ang duyan. "Tiya, kanino po tong duyan na to? Ang ganda, parang antigong-antigo." Ngumiti si Aling Rosa, ngunit may lungkot sa ngiti. "Ah, kay Nene yan." Mahinang tugon ng matanda. "Si Nene po, anak niyo?" Tanong ni Nena. Tumango si Aling Rosa. "Oo, pero matagal na siyang wala." Hindi na nagtanong pa si Nena. Nakita niyang tila na paluha ang tiyahin kaya binago na lang niya ang usapan. Ngunit sa likod ng isip niya, nagtataka siya. Bakit kaya nananatili pa roon ang duyan kung wala na pala ang bata? Kinagabihan, habang si Aling Rosa ay maagang natulog, nanatili si Nena sa sala at nagbabasa ng libro. Mahina ang ilaw ng lamparang digas at tahimik ang paligid. Habang lumalalim ang gabi, may narinig siyang banayad na tunog mula sa labas. Parang kaluskos ng lubid na umaalog. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Ang duyan, gumagalaw. Walang hangin, walang tao, pero unti-unti itong umuuga na parang may nakahiga rito. Napasinghap si Nena. Baka hangin lang, bulong niya sa sarili. Pero nang tumingin siyang mabuti, may aninong hugis bata sa duyan. Puti ang suot, mahabang buhok, at tila nakangiti. "Ate," mahina nitong sabi, boses ng batang babae. Natigilan si Nena. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pero bigla ring huminto ang pag-uga ng duyan at ang anino ay nawala. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Aling Rosa. Ngunit ang matanda, kalmado lang.
Hindi mo kailangang matakot, Nena. Si Nene yun. Bata pa rin siya sa isip niya. Minsan, bumibisita siya sa duyan. Halos hindi makapaniwala si Nena. Chang, ibig sabihin po, multo ni Nene yon? Tumango si Aling Rosa, ngunit may kakaibang katahimikan sa mukha. Habang kumakain sila ng tanghalian, nagsimulang magkwento si Aling Rosa. Si Nene, anak ko siya. Masayahin, mahilig magduyan. Tuwing hapon, dito lang siya sa ilalim ng punong mangga. Wala siyang ibang gustong gawin kundi kantahan ako habang naglalaro. Pero isang araw, habang nagluluto ako sa kusina, biglang kumulog ng malakas. Napatingin siya sa labas, parang sariwang alaala. Nakita ko na lang na gumulong ang duyan at si Nene naipit sa lubid. Hindi ko na siya naabutang buhay. Natahimik si Nena. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng tiyahin. Simula noon, sabi ni Aling Rosa, hindi ko na inalis ang duyan. Kasi sa tuwing gagalaw yan, alam kong naririto pa rin siya. Nilalaro ako. Lumipas ang mga araw at nasanay na si Nena sa kakaibang presensya ng bata. Minsan kapag umaga, may maririnig siyang mahina, parang tawa ng bata. Minsan naman, may mga laruan sa sahig na hindi niya maalalang inilabas. Hanggang isang gabi, nagising siya dahil sa marahang pag-awit. Lumabas siya sa kwarto. Nakita niya si Aling Rosa, nakaupo sa duyan. Pero sa tabi nito, may batang nakaupo rin. Isang aninong malinaw kahit sa dilim. Si Nene, nakangiti, kumakanta. Parang biglang tumigil ang oras. Si Nena, nakatayo lang, hindi makagalaw. Chang, mahina niyang tawag. Ngunit nang lumapit siya, biglang nawala ang bata. Naiwan si Aling Rosa. Hawak ang lubid ng duyan. Umiiyak. Anak, wag mo muna akong iwan. Kinabukasan, hindi binanggit ni Aling Rosa ang nangyari. Pero si Nena, napansin na tila humihina ang tiyahin. Madalas tulala. Minsan ay kinakausap ang sarili. Isang gabi, bago matulog, narinig ni Nena ang boses ng bata. Maliwanag at malambing. Ate Nena, gusto mo bang makita si Mama? Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao. Sino ka? Tanong niya. Ako si Nene. Sagot ng boses. Halika sa duyan tayo maglaro. Dala ng kaba at kuryosidad, lumabas si Nena. Sa ilalim ng punong mangga, nandoon ang duyan, umuuga. Maliwanag ang buwan, at sa duyan ay may batang nakaupo nga. Maputi, maganda, nakangiti. Ang ganda ng ngiti mo, wika ni Nena. Ngumiti si Nene. Miss ko na si Mama, pero gusto ko rin ng kalaro. Gusto mo bang sumama sa amin? Napaatras si Nena. Sumama? Saan? Doon sa duyan. Sige na, sandali lang. Habang sinasabi yun, parang humahaba ang lubid ng duyan. Parang inaanyayahan siyang lumapit. May malamig na simoy na dumampi sa balat ni Nena at parang hinihigop siya ng paligid. Bigla siyang natauhan at tumakbo pabalik ng bahay. Pagtingin niya muli sa bintana, wala na ang bata. Tahimik na uli ang paligid. Kinabukasan,
Biglang nagkasakit si Aling Rosa. Lagnat, panghihina, at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng anak. Si Nene, bumalik na siya. Kukunin na niya ako. Hindi maintindihan ni Nena kung totoo ba o bunga lang ng deleryo. Pero habang nag-aalaga siya sa tiyahin, napansin niyang tuwing gabi, may umiindayog na liwanag sa duyan. Parang apoy o alitap-tap na nakalutang. Ilang araw lang, pumanaw si Aling Rosa sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik. Parang nakangiti. Sa tabi niya, sa bintana, may malamig na hangin na dumaan. Matapos mailibing si Aling Rosa, nagpasya si Nena na manatili muna ng ilang araw upang maayusin ang bahay. Ayaw pa niyang iwan ang lugar. Sa bawat sulok, ramdam pa rin niya ang presensya ng tiyahin at ng batang si Nene. Isang hapon, habang nagliligpit sa likod bahay, nakita niya nakasabit pa rin ang duyan. Lumapit siya at hinaplos ito. Ang ganda ng duyan mo, Nene. Mahinang wika niya. Siguro masaya na kayo ni Tia ngayon. Banayad na umuga ang duyan. Parang tumutugon. Ngumiti si Nena. Paalam na. Ngunit bago siya tuluyang lumakad palayo, biglang narinig niyang bumulong ang hangin. Salamat, Ate Nena. Napalingon siya. Walang tao. Pero sa duyan, parang may bahagyang anino ng isang bata at isang babae. Magkasabay na nakaupo. Sabay na inaawit ang kanilang paboritong kanta. Lumipas ang mga taon, ang bahay ay nanatiling nakatayo sa baryo. Ngunit bihira ng tirahan. Sinabi ng mga tao na gabi-gabi, kapag kalmado ang hangin, maririnig ang mahinang pag-uga ng duyan at kantang waring mula sa malayo. Ang matatanda sa baryo ay madalas magkwento sa mga bata. Huwag niyong gagalawin ang duyan sa ilalim ng mangga. May nakatira na dyan. Isang ina at anak na hindi naghiwalay kahit kamatayan ang pumagitna. At kapag may bata na naglaro malapit doon, madalas daw silang maririnig na kinakausap ng hindi nakikita. Mabait naman sila, sabi ng mga bata. Gusto lang nilang may kalaro. Pero isang gabing tahimik, may batang napadaan sa ilalim ng puno. Nakita niyang bahagyang gumagalaw ang duyan at may dalawang aninong nakaupo. Magkahawak kamay, sabay na nakangiti habang umiindayog sa liwanag ng buwan. Mula noon, walang muling nangahas na sirain o alisin ang lumang duyan. Sapagkat sa bawat pag-uga nito, may kasamang alaala ng pagmamahal ng ina at anak na hindi kailanman nagkahiwalay. At sa tuwing umiihip ang hangin ng gabi, maririnig pa rin ang mahinang awitin. Duyan mo, duyan ko, sa ilalim ng buwan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.